Nagsimula ang kwentong ito sa isang doktor. Siya ay si Dr. Michelle. Siya ay naging isang doktor sa isang army vamp. Ginagamot niya ang mga sugatang sundalo. May pasyente siya na natamaan ng bubog sa binti. Pinahinga ito ng malalim ni Dr. Michelle at tinanggal ang mga bubog sa binti. Isang sundalo ang sugatan at nakahiga ito ng patagilid. Hiniga ng maayos ni Dr. Michelle at nakilala niya ito. Siya ay si Jeff, ang asawa ni Michelle. Sinabi ni Jeff na naglagay ang kalaban ng bomba sa katawan niya. Hinanap ni Michelle at nakita niya ito na naka-attach sa katawan ni Jeff. Sumigaw si Michelle at sinabing may bomba na kailangan clear out ang area. Sinubukan tanggalin ni Michelle ang bomba, ngunit malapit na ito sumabog. Sinabi ni Jeff na kailangan nang lumabas ni Michelle. Tinulak ni Jeff si Michelle at nahulog si Jeff. Sumabog na ang bomba at tumilapon si Michelle, namatay si Jeff. 2 taon na ang nakakalipas sa isang hospital sa emergency room. May isang lalaki ang naaksidente, duguan ito at kinakabahan dahil ayaw pa nitong mamatay, pinakalma ito ni Dr. Michelle. Ginamot siya na ni Dr. Michelle at ng nurse, pagkatapos ay lumabas si Dr. Michelle at umupo sa bakanteng upuan sa labas. Nakita siya ng isang lalaki at nag-usap sila, pinagaan ang loob ni Michelle ng lalaki at pagkatapos ay umalis ito. Umuwi na si Michelle at habang naliligo ay naalala niya ang nangyari kay Jeff. Tandang-tanda niya ang mga bawat pangyayari noong araw na iyon. Natulala si Michelle, nagbihis na si Michelle at nakita niya ang litrato nila ni Jeff at ng kanyang anak. Dumating ang anak ni Michelle, birthday nito kinabukasan at binigyan ito ni Michelle ng regalo. Nakabalot ang regalo, hinulaan ito ni Bobby. Binuksan niya ito at nakita niya ang isang tiket. Manonood siya kasama si Michelle. Isang lalaki ang ininterrogate ng isang special agent. Ito ay si Agent McBride. Pinakilala ni Agent McBride si Agent Ellis. Si Ryan Ethan Quinn, pinanganak noong 1971 sa Limerick, Ireland at nag-immigrate sa United States kasama ang kanyang kapatid na si Sean James Quinn. Sila ay may gang na tinatawag na Quinn Brotherhood. Sinabi ni Agent McBride at Agent Ellis na kung matutulungan niya sila na makahanap ng impormasyon tungkol sa tatay ni Ryan. Sinabi ni Ethan na malinis ang operasyon ng kanyang tatay at sinabi niya na kung pwede siya tumawag para makakuha ng abogado, dinala si Ryan sa terminal building. Isang asul na kotse ang naghihintay sa labas. Sa hideout ng kapatid ni Ryan na si Sean, may nakaupong lalaki at umiinom ng alak. May tumawag sa kanya. Ito ay si Jono. Nagmadali ang tauhan ni Sean na ibigay sa kanya ang phone. Tumayo ito, pumasok sa pinto at binigay ang phone. Sinabi ni Joanno na nahuli si Ryan ng mga feds. Nakita ni Joanno na sinakay si Ryan Ethan Quinn sa isang sasakyan. Sinabi naman ni Sean na bantayan sila at sundan ito. Umalis na ang sinasakyan ni Ryan at sinundan ito ni Joanno. Habang nasa loob ng sasakyan si Ryan, tinanong siya ng isang agent at biniro. Inaambush ni Joanno at ang mga tauhan ni Sean ang sasakyan kung saan nakasakay si Ryan. Hinarangan ito ng sasakyan ni Joanno, sinubukan niya itong overtake. Ngunit hindi ito huminto kaya naman binilisan ni Jono ang takbo ng sasakyan niya at na-corner na nila ang sasakyan ng mga feds. Bumaba sila at nakipagbarilan, nabaril ni Jono si Agent McBride. Tinamaan ito at namatay. Nakita ni Sean si Ryan sa loob ng sasakyan. Nagkatitigan sila at binaril ito ni Sean sa tiyan ng 2 beses, duguan si Ryan. Binaril naman ng isang fed si Sean, ngunit hindi ito natamaan. Sumakay ang natitirang feds sa sasakyan at tumakas. Kinuha nito ang phone niya, ngunit natamaan ito ng bala, kaya dumiretso siya ng hospital. Pagdating sa hospital ay sinakay si Agent McBride at Ryan, dinala sa operating room. Inassist sila ng mga nurse at doctor doon. Sa isang golf field, naglalaro doon si Mr. Quinn, ang tatay nila Ryan at Sean. Nakashoot ito at lumapit sa mga tauhan niya. May tumawag sa phone at sinagot ito ni Mr. Quinn. Ito ay si Ryan, sinabi niya na may problema at si Ryan ay nasa kustodiya ng FBI. Sinabi ng tatay niya na kung buhay pa ba si Ryan. Sinabi ni Sean na buhay ito at dinala ito sa Mercy Hospital. Sinabi ng tatay niya na huwag gagawa ng anuman hanggang sa makarating ang tatay niya doon. Sa hospital ay sinusubukan hanapin ng mga doktor kung ilang bala ang tumama kay Ryan at pagkatapos ay dinala na siya sa operating room. Tinanggal ang bala sa tiyan ni Ryan. Ito at isang exploding bullet. Sinabi ng doktor na magdahan-dahan sa paglagay nito. Sumabog ang exploding bullet at nagsidapa ang mga doktor at nurses. Sinabi ni Agent Ellis ang nangyari at pinarating ito sa nakatataas. Dumating na ang tatay ni Sean, sinalubong ito no Sean.
pupuntahan ng tatay niya si Ryan sa hospital. Nakarating na sa hospital si Mr. Quine. Pumasok sila ng pinto at nagtanong sa information kung nasaan ang room ni Ryan Quine. Tinignan ito ng nurse sa computer, ngunit sabi doon sa computer ay bawal ang bisitahin si Ryan Ethan Quine, kaya pinahintay siya sa waiting room ni Mr. Quine. Naglakad siya at nakita niya ang anak ni Vera Michelle na naglalaro ng bola ng soccer. Napigilan ni Mr. Quine ang bola at ipinasa niya ito sa anak ni Dr. Michelle. Pinuri ni Mr. Quine ang anak ni Dr. Michelle. Nasa labas ng hospital si Sin at ang mga tauhan niya. May lumapit na isang pulis sa kanila at tinanong kung ano ang ginagawa nila sa labas. Nagsinungaling si Sin at sinabi na manganganak ang asawa niya, kaya kinakabahan ito. Naniwala naman ang pulis at umalis na ito. Pagkatapos ay kinuha ni Joanno ang isang bag sa likod ng kotse at pumasok na sila sa loob ng hospital. Pagpasok nila ay tinutukan nila ng baril ang pulis na kinausap nila kanina at pinatabi sa gilid. Tinutukan naman ng isang tauhan ni Sin ng nurse na nasa information desk. Sinubukan niyang pindutin ang alarm, ngunit binaril siya sa ulo ng tauhan ni Sin. Narinig ng lahat ng nasa loob ng hospital ang putok ng baril kaya nagpanik ang mga ito. Narinig din ito ni Mr. Quinn kaya pinuntahan niya at nakita niya na patay na ang babae. Nag-utos siya na i-lockdown ang building at bantayan ang lahat ng mga pinto at siguraduhing walang makakalabas. Ginawa naman iyon ng mga tauhan ni Mr. Quinn. Pinarusahan ni Mr. Quinn ang isang tauhan ni Sin na bumaril sa nurse sa information desk. Pinahila ito sa tauhan niya at dinala sa corner. Sinabi ni Mr. Quinn na hindi niya dapat pinaglalaruan ang baril. Dahil hindi siya nakinig sa utos niya ay tinanggal ni Mr. Quinn ang tenga ng tauhan ni Sin. Nagsisigaw sa sakit ang tauhan ni Sin. Pagkatapos ay sinabi ni Mr. Quinn sa mga tao na pinagtipon-tipon nila kung nasaan si Ryan Ethan Quinn. Isang doktor ang nagsabi na kaya niyang ituro ang room ni Ryan. Pinatayo ito ni Mr. Quinn at tinuro ng doktor ang kwarto. Nang makarating na sila sa kwarto ay nadatnan nila na wala na si Ryan Ethan Quinn. Sinabi ng doktor na doon siya nilagay pagkatapos ng operation. Nagalit si Sin at tinutukan ng baril ang doktor. Sinabi naman ni Mr. Quinn na nagsasabi ng totoo ang doktor, kaya pinabalik na niya ito. Nilapitan ni Ryan ang isang agent na nakahiga doon, namukhaan niya ito at sinisi na itong agent ang may kasalanan kung bakit namatay ang isang tauhan ni Ryan. Tinanggalan niya ng oxygen ito at tumunog ang machine. Sinabihan siya ng tatay niya na kung pwede ay itigil na ni Ryan ang pagpatay ng mga tao. Tumawag si Mr. Quinn kay Liam at sinabi na nilipat ng mga feds si Ryan. Hinalungkat ng mga tauhan niya ang bawat kwarto ng hospital. Tinago ni Michelle ang anak niya sa locker room at habang hinahanap ng mga tauhan ni Mr. Quinn si Ryan ay napunta si Joanno sa locker room kung saan naroroon ang anak niya. Tinitigan ni Joanno ang locker room at nagulat siya nang may narinig siya sa labas ng pinto. Lumabas siya ng dahan-dahan at tinutukan ang pinto at nakita niya ang isang tauhan ni Mr. Quinn at nag-usap sila. Nakita ito ni Michelle at nagulat nang tapikin siya ng isang pulis at nagpunta sila sa sitting room. Nakita nila ang mga tao at may narinig sila sa labas. Isang tauhan ni Sin ang papalapit, binugbog ito ni Michelle at inagaw niya ang baril. Binugbog niya ito hanggang sa mawalan ito ng malay. Tumawag ng pulis si Michelle. Dumating na ang mga pulis at lumabas si Sin para makipag-communication sa mga pulis. Hinanap ng Michelle si Agent Ellis, dumaan siya sa hagdan at may nakakita kay Michelle. Ito ay ang tauhan ni Mr. Quinn. Hinanap niya ito, tinanggal ni Michelle ang kanyang sapatos at tinapon sa ibaba ng hagdan. Nagpatuloy siyang hanapin si Agent Ellis. Nahanap na niya ito at nakita niya nakasama si Ryan. Nag-usap sila at naghahanap ng mga med si Michelle hanggang sa makita siya ng isang tauhan ni Mr. Quinn at binato nito ang sapatos ni Michelle. Sinakal si Michelle, sinuntok naman ito ni Michelle at tinutukan ng baril ni Agent Ellis. Binaril naman ng tauhan ni Mr. Quinn si Agent Ellis, tinamaan ito sa braso at sinabi na kung babaril siya ay baril na agad at ginawa yun ni Michelle, binaril niya ang tauhan ni Mr. Quinn at namatay ito. Ginamot ni Michelle si Ryan dahil nagdudugo ulit ang sugat nito. Sinabi ni Ryan na kailangan siya ng dad niya dahil si Ryan ang maghahandle ng business nila. Sinabi ni Ryan kung ano ang plano. Dumaan si Michelle sa rooftop ng building. Inutusan ni Mr. Quinn ang tauhan ni Sin na hanapin ang isa pa niyang tauhan. Nakita niya ito sa sahig na nakahandusay at niradyo niya ito kay Mr. Quinn. Nagkaroon ng background check ang mga FBI feds. Nalaman nila na si Michelle ay isang soldier na lumaban noon sa war sa Afghanistan.
Lumabas ang mga feds at nakita nila si Michelle sa taas ng rooftop at nagsalute sila kay Michelle. Nabuksan ni Michelle ang isang pinto at nag-alarm ito. Bumalik si Michelle sa sitting room ngunit wala na doon ang feds dahil nahuli na ito ng tauhan ni Sin. Bumalik naman ang isang tauhan ni Sin sa sitting room. Nakita niya doon si Michelle at binaril ito ngunit hindi ito natamaan. Binaril niya ito ngunit nakailag, natamaan ang isang wire at nag-cause ng short circuit. Sinuntok ni Michelle ang lalaki at sinipa niya papunta sa kuryente. Namatay ito dahil nakuryente siya. Pumunta naman ang isang tauhan ni Sin sa locker room. Nakita niya ang isang soccer ball doon at pinaglaruan niya ito at sinipa sa locker kung saan nagtatago ang anak ni Michelle. Nagulat ang anak ni Michelle at narinig ito ng tauhan ni Sin kaya dahan-dahan niyang nilapitan ito at binuksan ang locker. Nakita niya ang anak ni Michelle doon na nagtatago. Kinuha nito ang family picture ni Michelle. Dinala ng tauhan ni Sin ang anak ni Michelle kay Mr. Quinn. Nakilala ito ni Mr. Quinn at sinabi na hinahanap siya ng mama niya. Tinanong ni Mr. Quinn kung nagkita na ba sila nito at sinabi ng anak ni Michelle ay hindi pa. Inabot ng tauhan ni Sin ang family picture nila. Pinuri naman ito ni Mr. Quinn. Nagpaging si Mr. Quinn kay Michelle at nakipag-deal kay Michelle. Sinabi na ibalik si Ryan kapalit ng anak ni Michelle. Narinig ito ni Sin at sinabi niya kay Jono na kailangan nila ng Plan B, isang doktor ang sinuotan nila ng bomba. Pinalabas nila ito at sinabi ang gusto ni Sin sa mga pulis, pinindot ni Sin ang switch at sumabog ang doktor sa labas. Nakita ito ni Michelle at narinig naman ito ni Mr. Quinn at pinuntahan si Sin. Nakipagtalo si Sin kay Mr. Quinn. Kinausap ni Sin si Michelle sa radyo at makikipagkita siya sa morgue at dapat kasama niya si Ryan doon na dapat sila lamang dalawa. Nagplano sila at dinala nila ang mga tao sa cafeteria. Bumalik si Michelle sa kwarto kung saan niya iniwan sila Agent Ellis at Ryan. Nakita ni Michelle doon si Danny na inaayos ang bomba at pinaharap na ito ng dahan-dahan at sinubukan agawin ni Danny ang baril ni Michelle at sinakal ito ni Danny. Nakita ni Michelle ang isang screwdriver at sinaksak niya sa tiyan si Danny. Natumba si Danny. Binaril naman ito ni Michelle. Narinig nila Sin at Mr. Quinn ang putok ng baril, kaya pinuntahan ito ni Jono. Nakita niya na nakahandusay sa sahig si Danny at patay na ito. Bumalik si Joano sa morgue at kinukuha ang anak ni Michelle. Galit na galit ito at pinakalma ito ni Sin. Kinuha ni Mr. Quinn ang anak ni Michelle at dinala ito. Nakarating na si Michelle sa location ni Agent Ellis at Ryan. Sinabi ni Michelle na magkakaroon ng exchange at ipapalit ang anak ni Michelle. Nagkita na sila sa morgue at nagpalitan. Niyakap ni Michelle ang anak niya, sinabi ni Ryan na si Sin ang bumaril sa kanya. Nagalit si Mr. Quinn at sinampal niya si Sin. Nagbugbugan sila, pumasok na ang mga SWAT team sa loob ng hospital. Sinasakal ni Mr. Quinn si Sin sa sahig at nabaril niya ito. Tumakbo ang anak ni Michelle at nakita ito ni Agent Ellis. Kinuha naman ito ni Jono, binaril ni Jono si Agent Ellis na tamaan ito at natumba si Agent Ellis. Binaril ulit ito ni Agent Ellis at natamaan niya si Jono. Tumayo si Sin at tinutukan niya ng baril si Michelle. Nagpalitan sila ng baril at parehong natamaan. Inactivate ni Sin ang bomba na ginawa ni Danny. Nagising si Michelle at defuse ang bomba. Kinuha niya ang baril. Naligtas na lahat ng mga hostage sa loob ng hospital. Tatakas na si Sin at narinig niya na may footsteps at nakita niya ang anak ni Michelle na nagtatago. Pinatayo niya ito at pinaglakad. Sinabi ni Sin kung saan ang labasan. Nakita sila ni Michelle at nagkatutukan sila ng baril. Pinababa ni Sin ang baril ni Michelle at sinabi sa anak niya na magiging okay ang lahat. Inapakan ng anak ni Michelle ang paa ni Sin at binaril ito ni Michelle sa ulo. Namatay si Sin. Sa bandang huli ay nabalita ang tungkol sa insidente at naligtas ni Michelle ang anak niya. Dito na nagtatapos ang pelikulang recap movie. Mag-subscribe para sa higit pang mga iba't ibang videos mapapanood ninyo. Paki-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone.